Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Aki. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Boss, ang baho naman dito. Lipat na tayo ng mall. Sabi ng empleyado ni Zoren. Malakas ang tawang pinakawala ni Bianca habang nakasabit ang mamahaling handbag sa kanyang braso. Kumpiyansa siyang naglalakad sa loob ng mall habang hawak ang kamay ng nobyo niya, si Zoren Villarreal, isa sa pinakabatang CEO sa bansa. Ngunit hindi siya agad nasundan ni Zoren. Natigilan ito dahil sa dulo ng hallway, malapit sa pampublikong comfort room. May babaeng nakaluhod habang kuskos ng kuskos sa maruming tiles. Nakasuot ito ng kupas na uniforme. May guwantes na halos punit na. Basang-basa ng pawis sa noo. Magulo ang buhok at halatang pagod na pagod. Hindi makapaniwala si Zoren sa nakikita. Si Rina yon. Ang babaeng minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang babaeng 8 taon niyang hinanap. Ang babaeng basta na lamang naglaho ng walang paliwanag. At ngayon, naroon ito, naglilinis ng CR. Mas lalong nanikip ang dibdib niya nang marinig ang pag-uusap ng 2 empleyadong dumaan. Kawawa nga si Rina. Oo nga doble kayod araw-araw. Kulang pa rin daw kasi may batang pinapalaki. Tuluyang namutla si Zoren. Kawawa nga si Rina Kahit doble kayod, kulang pa rin. May pinapadede pa kasing bata. Anak, may anak si Rina. Paano kung anak ko yun? Hindi niya namalayang nakatitig na siya dito. Samantalang si Rina ay abalang-abala sa trabaho at walang kamalay-malay na naroon siya. 8 taon. 8 taon niyang pinilit kalimutan ang babaeng iyon. Ngunit sa isang igla, bumalik lahat ng alaala nila sa kanya. Zoren? Napakurap si Zoren. Nakahawak na si Bianca sa kanyang braso. Anong tinitignan mo? Hindi agad nakasagot si Zoren. Nakatitig pa rin siya kay Rina. Napansin niyo ni Bianca. Sinundan nito ang direksyon ng kanyang tingin at nakita rin nito ang janitress na nakaluhod sa sahig. Anong meron doon? Tanong ni Bianca. Hindi sumagot si Zoren. Unti-unti siyang humakbang palapit. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang makalapit. Gusto niyang makita ng maayos si Rina. Ngunit bago pa siya makalayo, ay mahigpit siyang hinawakan ni Bianca. Zoren. Tumigil si Zoren. Lumingon siya rito. Ngunit hindi binitiwan ni Bianca ang kanyang braso. Sa halip ay lalo pa itong humigpit. Saan ka pupunta? Hindi agad nakasagot si Zoren. Muling bumalik ang tingin niya kay Rina. May kailangan lang akong tanungin. Naningkit ang mga mata ni Bianca. Hindi siya tanga. Napansin niya agad ang kakaibang reaksyon ng nobyo. Hindi ganoon tumingin si Zoren sa ibang tao. Hindi ganoon ang mukha nito kapag ordinaryong empleyado lamang ang nakikita. Sino ba siya? Tahimik si Zoren. Ex mo? Lalong tumahimik si Zoren. Napakagat si Bianca sa labi. Kailangan ko siya makausap. Mahinang sabi ni Zoren. Ngunit mabilis na umiling si Bianca. Hindi. Napakunot ang noo ni Zoren. Bianca. No. Mas mariinan tono ni Bianca. Past mo na siya. Ay kailangan akong malaman. At ano naman yun? Hindi sumagot si Zoren. Ngunit sapat na yon para lalong kabahan si Bianca. Let's go. Hindi gumalaw si Zoren. Bianca. Zoren. Muling napalingon si Zoren kay Rina. Kasalukuyan itong nakayuko habang pinupunasan ng sahig. Hindi iyon ang Rina na nakilala niya noon. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, ay muling nagsalita si Bianca. Kung may gusto siyang sabihin sa'yo, ginawa niya sana 8 taon na nakalipas. Napabuntong hininga si Zoren at bago siya tuluyan tumalikod, ay muli niyang sinulyapan si Rina. At sa pagkakataong yon,
Bahagyang napatingin si Rina sa kanyang direksyon. Nagtagpong kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Namutla ito. Nabitiwan pang hawak nitong mop at doon tuluyang napatunayan ni Zoren ang isang bagay. Hindi siya nagkakamali. Nakilala siya ni Rina. Dahan-dahan siyang hinila ni Bianca palayo. Ngunit habang lumalakad sila, ay hindi na muling nawalan tingin ni Zoren kay Rina. Noong nasa kolehiyo kasi, ay mahal na mahal ni Zoren at Rina ang isa't isa. Nangako silang magpapakasal balang araw. Ngunit ayaw ng pamilya ni Zoren sa dalaga dahil mahirap lamang ito at may masamang balak si Bianca. Matagal na niyang gusto si Zoren, kaya gumawa siya ng plano. Nang mabuntis si Rina, ay nalaman ito ni Bianca. Pinagbantaan niya ang dalaga. Sinabi niyang sisirain ng pamilya Villapuerte ang buhay nito kapag hindi ito lumayo. Kasabay nito, gumawa siya ng peking ebidensya na nagpapakitang may ibang lalaki si Rina. Naniwala si Zoren na nasaktan at tuluyang tinalikuran ng babaeng mahal niya. Hindi niya alam na buntis na pala ito sa kanyang anak. Isang hapon, mahigpit na magkahawak kamay sina Zoren at Rina habang nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa loob ng universidad. Malapit na silang gumraduate. Malapit na rin nilang simula ng buhay na matagal nilang pinapangarap. Tinitigan ni Zoren ang nobya habang marahang hinahaplos ang pisngi nito. Mahal na mahal kita, Rina. Pagkatapos nating makapagtapos, mag-iipon agad ako para sa kasal natin. Ngumiti si Rina habang naiiyak sa saya. Ako rin, Zoren. Kahit gaano kahirap, ikaw lang gusto ko makasama habang buhay. Mas lalo siyang niyakap ni Zoren. Walang makakapaghiwalay sa atin. Tumango si Rina. Walang makakapaghiwalay sa atin. Ngunit hindi nila alam na may isang taong nakatanaw mula sa malayo. Si Bianca. Nakatayo ito sa likod ng isang puno habang nakakuyom ang mga kamao. Galit na galit siyang pinagmamasdan ng dalawa. Matagal na niyang mahal si Zoren. Matagal na niyang gustong mapasa kanyang binata. Ngunit kahit anong gawin niya, si Rina pa rin ang laman ng puso nito. Dapat akong nasa tabi niya. Puno ng inggit ang mga mata ni Bianca. Ako bagay sa kanya. Mula noon, nagsimulang mabuo ang galit sa kanyang puso. Galit na unti-unting naging obsesyon. Galit na naging dahilan upang gumawa siya ng bagay na hindi dapat niya ginagawa. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi ay nanginginig ang mga kamay ni Rina habang hawak ang PT sa loob ng banyo. Nanlalabong kanyang paningin dahil sa mga luhang pumuno sa kanyang mga mata. Buntis siya. Buntis siya sa anak nila ni Zoren. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Ngunit nanaigan saya. Anak nila yon. Bunga ng pagmamahala nila. Agad niyang kinuha ang cellphone upang tawagan ang nobyo. Ngunit bago pa man siya makalis ng apartment, ay may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya ay agad siyang natigilan. Nakatayo doon si Bianca. Nakangiti ngunit malamig ang mga mata nito. Pwede ba tayo mag-usap? Naguguluhang tumango si Rina. Pasok ka. Dahan-dahang pumasok si Bianca sa maliit na apartment. Buntis ka. Namutla si Rina. Paano nito nalaman? Hindi pa nga niya nasasabi kahit kanino. Paano mo nalaman? Ngumiti si Bianca. Hindi na mahalaga kung paano. Lalong kinabahan si Rina. Layuan mo si Zoren. Ano? Anong sinasabi mo? Humakbang palapit si Bianca. Makikipaghiwalay ka kay Zoren. Mariing umiling si Rina. Hindi. Ngunit natawa lamang si Bianca. Isang tawang puno ng panghahamak. Akala mo ba tatanggapin ka ng kanyang pamilya? Nanahimik si Rina. Alam niyang tutol ang mga magulang ni Zoren. Alam niyang hindi siya gusto ng mga ito. Ngunit naniniwala siyang sapat ang pagmamahal nila para malampasan yun. Hindi yun ang paniniwala ni Bianca. Mahirap ka. Anak ka lang ng ordinaryong manggagawa. Napayuko si Rina. Nasaktan siya ngunit hindi siya nagsalita.
Samantalang si Zoren, tagapagmana ng Villa Puerte Grupa. Humakbang muli si Bianca. Mas lalo itong lumapit. Kapag nalaman nilang buntis ka, sisirain nilang buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Ano? Kayang-kaya nilang tanggalan ng trabahong pamilya mo. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Rina. Kayang-kaya nilang wasakin ang pangalan niyo. Napapailing si Rina. Hindi gagawin ni Zoren yun. Hindi si Zoren dapat mong katakutan. Nanginig ang buong katawan ni Rina. Bigla niyang naisip ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Bianca. May inalabas itong sobre. Pagkatapos ay binagsak yun sa mesa. Buksan mo. Naguguluhang sinunod yun ni Rina at agad siyang namutla. Bumungad ang mga litrato. Mga litrato niyang tila may kasamang ibang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi totoo to. Ngumiti si Bianca. Pero magiging totoo kapag nakita ni Zoren. Nanginginig na napahawak si Rina sa mga larawan. Peke ito. Patunayan mo. Natahimik si Rina. Hindi niya alam kung papaano. Hindi niya alam kung sino lalaking nasa litrato. Hindi niya alam kung paano nagawa ang mga yon. Ngunit alam niyang sapat ang mga larawang iyon para magdulot ng pagdududa at iyon mismo ang plano ni Bianca. Tandaan mo, kapag hindi ka lumayo, ipapakita ko ito kay Zoren. Napaluha si Rina. Maawa ka naman. Ngunit hindi naawa si Bianca. Sa halip ay lalo pa itong ngumiti. Wala akong pakialam sa'yo. Lumipas ang ilang araw. Halos hindi makatulog si Rina. Patuloy na bumabalik sa isip niya mga pagbabanta ni Bianca. At habang sinusubukan niyang magpasya, ay kumilos na si Bianca. Isang hapon, nasa opisina si Zoren nang makatanggap siya ng mensahe. Kasama nito mga litrato, mga larawang nagpapakitang may ibang lalaki si Rina. Nabagsak ang kanyang cellphone. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang tinitignan ang mga larawan. Umaasang mali ang kanya nakikita. Umaasang hindi iyon si Rina. Ngunit malinaw ang mukha nito. Kasunod noon ay isang anonymous na mensahe. Matagal na raw siyang niloloko ng nobya. Matagal na raw may ibang lalaki ito. Kinagabihan, hinanap niya si Rina. Galit, nasasaktan at puno ng tanong si Zoren. Pagkakita pa lang niya rito, ay agad niyang inilabas sa mga larawan. Ano to? Namutla si Rina. Alam niyang darating ang araw na yon, ngunit hindi niya akalaing ganong kabilis. Zoren, makinig ka muna. Ngunit umatras si Zoren. Nasasaktan ang mga mata nito. Sagutin mo ko. Napaluha si Rina. Hindi totoo yan. Ngunit hindi na malinaw mag-isip si Zoren. Sinungaling. Napahugulgol si Rina. Hindi kita niloko. Ngunit sa bawat paliwanag niya ay mas lalo namang nagagalit si Zoren. Dahil ang nakikita niya ay ebidensya. Dahil ang nararamdaman niya ay pagtataksil. Dahil hindi niya alam ang buong katotohanan. At higit sa lahat, hindi niya alam na may isang lihim na hindi pa nasasabi si Rina. Ang pagbubuntis nito. Napahawak si Rina sa sariling tiyan. Gusto niya sabihin, gusto niyang ipaalam na magkakaroon sila ng anak. Ngunit naalala niya ang mga pagbabanta sa kanya. Kaya nanatili siyang tahimik at iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali niya dahil mas lalo yung nagpalala sa pagdududa ni Zoren. Kung mahal mo ko, bakit mo ginawa to? Tuloy-tuloy ang kanyang mga luha. Hindi yan totoo, Zoren. Kilala mo ako. Ngunit pagod na si Zoren, kaya unti-unti siyang umatras palayo sa babaeng pinakamamahal niya at palayo sa katotohanan dapat sana niyang nalaman. Tapos na tayo. Nanigas siya at habang nakikita niyang unti-unting lumalayo si Zoren ay hinawakan niyang kanyang tiyan. Doon tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Dahil sa isang iglap, nawala ang lalaking mahal niya. Hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa kasinungalingan. At habang umiiyak si Rina,
ay kamaling-maling si Soren na sa sinapupunan ng babaeng iniwan niya ay lumaki ang sarili niyang anak. Makalipas ang 8 taon, ibang-iba ng buhay ni Zoren at Rina mula sa mga pangarap nilang binuo noon sa kolehiyo. Isang umaga, isang malaking shopping mall ang dinagsa ng maraming tao ng araw na yun. Naroon si Zoren Villapuerte, isa ng matagumpay na CEO ng kanilang kumpanya. Nakasuot siya ng mamahaling Amerikana habang may hawak na kahon ng alahas para kay Bianca. Abala siyang pumipili ng mamahaling regalo para sa nalalapit itong kaarawan. Sa ibang bahagi naman ng mall, malapit sa pampublikong palikuran, nakaluhod si Rina habang kinukuskos ang maruming sahig. Suot niya ang lumang uniforme ng maintenance personnel. Kapusod ang buhok at bakas sa mukha ang pagod ng mahabang pagtatrabaho. Tahimik siyang naglilinis habang patuloy sa pagtulong pawis sa kanya noo. Hindi niya napansin na nakabababa lamang ni Zoren mula sa escalator. Bitbit nito ang mamahaling paper bag habang nakikipag-usap sa telepono tungkol sa negosyo. Huminto si Zoren nang may marinig siyang usapan mula sa 2 babaeng nakatayo malapit sa palikuran. Naawa talaga ako kay Rina. Napakasipag ng babae kahit napakahirap ng buhay nila ngayon. Hindi siya reklamador kahit kailan talaga. At saka mabait pa. Kahit doble trabaho niya araw-araw, lagi pa rin may ngiti kapag may nangangailangan ng tulong. Bihira ang ganun ha? Napalingon si Zoren. Mabilis niyang hinanap sa paligid ang babaeng pinag-uusapan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang babaeng nakaluhod sa sahig habang nagkukuskus ng maruming tiles ay si Rina. Ang dating masayahin at puno ng pangarap na dalaga. Ang babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Samantala, hindi alam ni Rina na may nakatingin sa kanya. Nagpatuloy lamang siya sa trabaho. Napansin ng 2 babae ang lalaking nakatitig kay Rina. Nagkatinginan sila bago muling nagsalita. Kung alam mo lang yung pinagdaanan niya, mag-isang itinaguyod ang pamilya. Walang reklamo kahit kailan talaga. Kahanga-hanga siya sobra. Oo nga, kahit may anak siyang pinalalaki, hindi siya sumusuko. Talagang lumalaban araw-araw para sa kinabukasan nila mag-ina. Napaatras si Zoren ng isang hakbang. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa babae. Maya-maya ay tumayo si Rina matapos pigain ang basahan. Naramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nagsalubong ang kanilang mga mata ni Zoren. Pareho silang natigilan. Nanginig ang mga kamay ni Rina. Hindi niya inaasahang makikita muli ang lalaking minsang sumira sa kanyang puso. Ang lalaking pinaniwala ang ipinagpalit niya. Ang lalaking iniwan siya nung panahong kailangan niya ito ng higit sa lahat. Samantalang si Zoren ay tila nawala ng kakayahang magsalita. Hindi niya maalis ang tingin sa babae. Tahimik na yumuko si Rina at umalis. Kinagabihan, pagod na umuwi si Rina ng gabing yon matapos ang mahaba at mabigat na araw sa trabaho. Bitbit niya ang maliit na supot ng tinapay at gamot habang naglalakad sa makitid na eskanita patungo sa inuupahan nilang bahay. Tahimik ang paligid ngunit magulo ang laman ng kanyang isip. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang muling pagkikita nila ni Zoren sa mall. 7 taon niya yung iniiwasan. 7 taon niyang pinilit kalimutan ng sakit. Ngunit isang sulyap lamang mula sa lalaki ay bumalik na naman sa kanyang lahat. Pagdating niya sa tapat ng maliit nilang bahay, ay agad niyang narinig ang masayang tawanan mula sa loob. Napahinto siya sandali. Sa kabila ng lahat ng problema nila, ang mga tunog na iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban araw-araw. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Agad siyang sinalubong ng isang maliit na batang lalaki. Mama, nakauwi ka na. Kanina pa kitang hinihintay talaga. Tignan mo ginawa ko assignment. Perfect yata to kapag pinasa bukas sa school. Napangiti si Rina kahit pagod na pagod siya. Yumuko siya upang yakapin ang anak. Sigurado akong matutuwa ang teacher mo dito. Lagi ka masipag mag-aral, anak ko talaga. 7 taong gulang pa lamang si Miko
Ngunit napakatalino na nito. Palagi itong nangunguna sa klase at kilala sa pagiging mabait sa mga kaklase. Madalas sabihin ng mga guro na napakaganda ng pagpapalaki dito ni Rina. Ngunit hindi alam ng karamihan ang malaking problemang kinakaharap nila mag-ina. May sakit sa puso si Miko. Ayon sa doktor, kailangan ng operasyon upang tuluyang gumaling ang bata. Ngunit napakalaki ng halaga nito. Halagang hindi kayang ipunin ni Rina kahit magtrabaho pa siya ng ilang taon. Lumapit naman si Luisa mula sa kusina. Si Luisa ang nakatatandang kapatid ni Rina. May sarili na itong pamilya, ngunit hindi nito kailanman pinabayaan ng kapatid at ang pamangkin. Ayos lang ba trabaho mo ngayon? Mukha kang sobrang pagod at parang may iniisip buong araw ha. Napatingin si Rina sa kapatid. Bigla niyang naramdaman ang pagod, ngunit pilit siyang umiti. Ayos lang ako ate. Medyo marami lang talagang trabaho. Salamat ulit sa pag-aalaga kay Miko ha, habang wala ako lagi. Umiling si Luisa habang lumalapit. Hindi mo kailangang magpasalamat palagi. Pamangkin ko siya, mahal ko siya. Tutulungan ko kayo hanggat kaya naming pamilya to. Napuno ng luha ang mga mata ni Rina. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan niya, si Luis ang isa sa mga taong hindi kailanman bumitaw sa kanya. Kung walang kanyang kapatid, hindi niya alam kung paano niya naitaguyod ang anak. Lumapit si Miko at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Mama, huwag ka na malungkot. Kapag lumaki ako, magiging doktor ako para libre kitang gamutin palagi. Napatawa si Rina kahit naiiyak. Niyakap niyang anak na mahigpit. Mama, bakit umiiyak ka? May nangyari ba sa trabaho mo ngayon? May nang-api ba ulit sa'yo doon? Napailing siya. Wala anak. Masaya lang ako kasi mabait ka't masunurin. Yan yung pinakamagandang regalo mo sa akin. Ngumiti si Miko. Pagkatapos ay nilabas nito isang papel mula sa bag. Mama, drawing ko ito. Ikaw, ako, si Tita Luisa, sa kabahay natin. Pleto tayong masaya dito araw-araw. Napatingin si Rina sa guhit. Nandoon silang lahat. Ngunit may isang bakanting bahagi sa papel. Bahaging para sana sa isang ama. Mabilis niyang inalis ang tingin. Maya-maya ay naghapunan silang tatlo. At masaya si Miko habang masiglang nagkukwento tungkol sa eskwela. Mama, sabi ng teacher ko matalino raw ako. Kapag nag-aral ako mabuti, makakakuha raw ako ng scholarship balang araw. Napangiti si Rina. Ako mismo, naniniwala din anak. Alam kong malayong mararating mo kapag pinagpatuloy mong pagiging masipag at mabuti. Tahimik silang kumain sandali. Ngunit napansin ni Luisa ang lungkot sa mga mata ng kapatid. Alam nitong may nangyari. May bumabagabag dito. Kaya matapos kumain ay lumabas silang dalawa sa maliit na balkonahe. Si Miko naman ay naiwan sa loob upang mag-aral. Rina, sabihin mo totoo. May nangyari ba? Kilala kita. Hindi ganyan ang mukha mo kapag simpleng pagod lang. Napabuntong hininga si Rina. Napatitig siya sa madilim na kalangitan. Nakita ko si Soren kanina sa mall. Nagkaharap kami pagkatapos ng 7 taon, Ate Luisa. Nanlaki ang mga mata ni Luisa. Ano? Sigurado ka? Kinausap ka ba niya kanina? May sinabi ba siyang kahit ano sa'yo? Umiling si Rina. Wala. Nagkatitigin lang kami. Natahimik si Luisa. Alam nito lahat. Alam nito kung paano nasaktan ng kapatid. Alam nito kung paano itong iniwan ng buntis pa lamang. At alam din nito ang sakripisyong ginawa ni Rina para protektahan ang kanyang pamilya. Hindi mo pa rin sasabihin ng totoo sa kanya? Hindi niya alam na si Miko ang anak niya. Napayuko si Rina. Masyado ng huli ate. May sarili na siyang buhay. May biyangka na siya. Wala nang dahilan para guluhin pa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ay muling bumalik sa isip niya ang pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. Ang araw na sinira ni Bianca lahat. Hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan ang takot na naramdaman noon. Sa loob ng bahay ay masayang nakaupo si Miko habang ginagawang takdang aralin. Wala itong alam tungkol sa mga lihim na nakaraan. Wala itong alam tungkol sa tunay nitong ama. Ngunit habang pinagmamasdan ni Rina ang anak mula sa bintana,
Isang bagay lamang ang kanyang ipinangako sa sarili. Ano man ang mangyari, kahit bumalik pa si Zoren, kahit mabunyag pang lahat ng katotohanan, gagawin niya lahat upang maprotektahan si Miko. Dahil ito na lamang ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Walang kaalam-alam si Rina na simula nang magkatitigan sila ay sinundan siya ni Zoren. Habang lihim na sinusundan ni Zoren si Rina, nakita niyang isang batang lalaki at halos mawalan siya ng hininga dahil para siyang nakatingin sa sariling larawan nung bata pa siya. Parehong mata, parehong ngiti, parehong kilos ng sa kanya. Hindi makapaniwala si Zoren at nagsimula siya mag-imbestiga. Ilang araw matapos ang muling pagkikita ni Rina at Zoren sa mall, lalo pang bumigat ang mga problemang kinakaharap niya. Bukod sa lumalalang kondisyon ni Miko, dumami rin ang bayarin nilang kailangan tugunan. Unti-unti nang nauubos ang kanyang naipon habang papalapit ang kinakailangang operasyon ng anak. Isang umaga, maagang nagtungo si Rina sa ospital, dalang makapal na folder ng mga resulta ng pagsusuri ni Miko. Nanginginig ang kanya mga kamay habang naglalakad patungo sa opisina ng doktor. Tahimik siyang naupo sa harap ng mesa ng doktor habang mahigpit na hawak ang mga papeles. Kita sa kanya mukha ang matinding pag-alala. Dok, nakikiusap po ako. Kailangan ng anak kong operasyong yun. Gagawin ko po lahat. Magbabahid ako pa unti-unti kung kinakailangan po. Napabuntong hiningan doktor habang nakatingin sa mga dokumento. Hindi ito agad sumagot. Halatang may gusto itong sabihin, ngunit tila may pumipigil dito. Lalong kinabahan si Rina nang mapansin ang kakaibang kilos ng lalaki habang umiiwas ito sa kanyang mga mata. Pasensya na. May mga komplikasyon sa schedule. Kailangan muna nating pagpaliban ng operasyon. Hindi pa ito yung maaaring isagawa ngayon. Agad siyang naupo na maayos habang pilit na pinipigilan ng pagluha. Dok, huwag naman po sana. Lumalala na po yung kondisyon niya. Sinabi niyo kailangan na niya talaga ng operasyon ngayon. Muling umiwas ang tingin ng doktor. Hindi alam ni Rina na ilang araw bago yon ay lihim na kinausap at sinuhulan nito ni Bianca upang pigilan ang operasyon ni Miko hanggat maaari. Pasensya na talaga. Wala akong magagawa ngayon. Bumalik na lamang kayo kapag mayroon ng bakanting schedule para sa operasyon. Napatayo si Rina habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng pag-asa. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Alam niyang kailangan niyang lumaban para kay Miko, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Paglabas niya ng ospital ay agad siyang nagtungo sa trabaho. Umaasa siyang kahit na papano ay makakakuha siya ng dagdag na oras upang madagdagan ang kanyang kita. Kailangan niyang makahanap ng paraan para mailigtas ang anak sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi niya alam na mas mabigat pang problema ang naghihintay sa kanya. Sa kabilang banda, galit na galit si Bianca nang malaman nitong nagkita muli sina Zoren at Rina sa mall. Halos mabasag nito ang hawak na baso habang paulit-ulit na iniisip ang posibilidad na mabunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Hindi siya mapakali. Sa loob ng 7 taon ay naniwala si Zoren sa kanyang mga imbentong kwento. Ngunit ngayon ay natatakot siyang baka magsimulang magtanong ang lalaki. Ayoko mawala si Zoren. Hindi ko hayaang masira ang lahat dahil lamang bumalik ang babaeng yun sa buhay niya muli. Mahigpitan na pakuyom ang kanyang mga kamao habang nag-iisip ng panibagong plano. Hindi sapat na hadlangan lamang ang operasyon ni Miko. Kinabukasan, ginamit ni Bianca ang kanyang koneksyon upang maimpluwensyahan ang management ng mall kung saan nagtatrabaho si Rina. Gumawa siya ng mga peking reklamo at maling ulat laban sa dalaga upang magkaroon ng dahilan para tanggalin ito. Hindi nagtagal ay pinatawag si Rina sa opisina ng supervisor. Nagulat siya na makita ang seryosong mukha ng mga taong naroon. Wala siyang ideya kung bakit siya pinatawag. Kabado siyang naupo habang hinihintay ang sasabihin ng mga ito tungkol sa kanyang trabaho. Rina, may natanggap kaming mga reklamo tungkol sa iyong performance. Napagpasya ng management na. Tapusin ang kontrata mo simula ngayon. Sabi ng supervisor. Nanlaki ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatingin sa supervisor.
Hindi niya maunawaan kung paano nangyari yun, gayong wala naman siyang naging problema sa trabaho sa loob ng maraming taon. Ma'am, baka may pagkakamali po. Hindi po ako nagkulang sa trabaho. Maari po bang malaman kung ano yung naging dahilan nito? Nagkatinginan ng mga opisyal sa loob ng opisina. Walang gustong sumagot ang direkta. Alam nilang wala talagang kasalanan si Rina, ngunit may mas makapangyarihan taong nag-utos ng kanyang pagpapatanggal. Pasensya na, yun ang desisyon ng management. Maaari mo nang kunin ang huling sahod mo bago umalis ngayon. Sabi pa ng supervisor. Tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga balikat. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha habang lumalabas ng opisina. Miko, patawad anak. Pero hindi susuko si Mama. Hahanap ako ng paraan kahit gaano kahirap para gumaling ka balang araw. Habang umiiyak si Rina sa labas ng mall, nakatanong naman si Bianca mula sa loob ng isang mamahaling sasakyan. Isang malamig na ngiti ang sumilaw sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng pagdurusa ng babaeng matagal na niyang kinamumuhian. Pakiramdam niya ay panalo na naman siya. Nang gabing yon, umuwi si Rina na pilit itinago nangyari. Ngunit agad napansin ni Luis ang kanyang namamagang mga mata. Naramdaman ng kapatid na may mabigat na problemang muli nitong kinakaharap. Hindi na napigilan ni Rina ang sarili. Yumakap siya kay Luisa at tuluyang napaiyak sa balikat nito. Sa kabilang silid ay tahimik na nakatingin si Miko sa kanilang dalawa. Kahit bata pa lamang siya, ramdam niyang may mabigat na problemang dinadalang kanyang ina. Ngunit wala siyang magawa kundi manalangin para dito gabi-gabi. Kinabukasan, maagang nagising si Rina matapos ang halos walang tulog na gabi. Punong-puno ng pag-alala ang kanyang isip tungkol sa kalagayan ni Miko. Habang naghahanda siya ng almusal para sa anak, pilit niyang itinatago ang nararamdaman. Mama, huwag ka na malungkot. Kapag gumaling ako, tutulungan kita magtrabaho para hindi ka na mapagod araw-araw. Napangiti si Rina ngunit agad ding napaluha. Yumuko siya upang halikan ang noo ng anak. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Halos pasuray-suray na pumasok si Luisa habang hinihingal at pawisan. Halatang nagmamadali ito at may mahalagang balitang gustong sabihin. Agad na kinabahan si Rina nang makitang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang kapatid ng sandaling yon. Ate, ano nangyari? Bakit parang hinahabol ka ng kusino? May problema ba? May nangyari ba kay Miko sa ospital? Umiling si Luisa. Nanginginig pang kanya mga kamay habang mahigpit na hawak ang isang maliit na envelope. Rina, may nalaman ako ngayon. Hindi aksidente lahat ang nangyari. May taong gumagawa nito para sirain ka talaga. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Mabilis siyang tumayo mula sa kinaupuan at lumapit sa kapatid. Bigla siyang kinabahan. Ate, anong ibig mong sabihin? Sino may kagagawan? Sabi mo agad sa akin dahil kinakabahan na ako. Huminga ng malalim si Luisa bago inilabas ang laman ng envelope. May kopya iyon ng ilang dokumento at mensahe na nakuha ng kakilala niyang nagtatrabaho sa ospital. Isa-isang inilapag ang mga yon sa mesa habang nagpipigil ng galit. Si Bianca ang nasa likod nito. Siya nag-utos para ipatigil ang operasyon ni Miko. Siya rin ang dahilan kung bakit nawalan ka ng trabaho. Hindi agad nakapagsalita si Rina. Mahigpit niyang hinawakan ng mga dokumento habang paulit-ulit na binabasa ang mga pangalan at detalye. Ako na lang sana. Bakit kailangan pa niyang idamay si Miko? Nanginginig ng buong katawan ni Rina. Lumapit naman si Miko sa kanyang ina. Mama, bakit ka umiiyak? May masama po ba nangyari? Agad na niyakap ni Rina ang anak. Wala anak. Pangako ni Mama, hindi kita pababayaan. Tahimik na napatingin si Luisa sa mag-ina. Alam nitong malapit ng mapuno ang kapatid. Dahan-dahang tumayo si Rina habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Pariin niyang ikinuyom ang mga kamay habang nakatingin sa mga dokumentong nasa mesa. Ate, sapat na. Matagal ako nanahimik. Matagal ako nagparaya. Pero hindi ko hayaang sirain ang buhay ng anak ko. Doon ako hindi papayag. Tumango si Luisa. Hindi nang gusto nitong marinig. Alam niyang darating ang araw na mapipilitan si Rina na harapin ang nakaraan. At mukhang iyon ang simula ng araw na yun.
Kung gusto niya ng laban, makukuha niya. Hindi na ako yung dating Rina na kayang takutin ang mga oras niya. Sa kabilang bahagi ng syudad, kampanting nakaupo si Bianca sa loob ng kanyang opisina habang iniisip na kontrolado pa rin yan. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-alala at paghahanap ng paraan upang maipagamot si Miko. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Rina, patuloy na lumalala ang kondisyon ng bata. Halos hindi na siya makatulog gabi-gabi habang iniisip kung paano niya maililigtas ang nag-iisa niyang anak. Isang umaga, habang naghahanda si Miko para sa paaralan, bigla itong namutla at napahawak sa dibdib. Naging mabigat ang paghinga nito habang unti-unting nanghihina. Agad na nagpanik si Rina nang makitang kalagayan ng anak na halos mawala ng malay sa harapan niya. "Mama, nahihirapan po akong huminga ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Rina at agad nitong inalalayan ng anak. Nanginginig ang kanya mga kamay habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito. Mabilis ding lumapit si Luisa upang tumulong. "Miko, anak, tumingin ka kay mama. Huwag kang matutulog ha. Nandito lang kami. Dadalhin ka agad namin sa ospital ngayon." Ilang minuto lamang ay nasa ER na sila. Nagkakagulo ang mga nurse habang mabilis na inaasikaso si Miko. Naiwan si Rina sa labas ng silid habang umiiyak at nagdarasal. Hindi nagtagal ay lumabas ang doktor makalipas ang ilang sandali na hawak ang medical chart ni Miko. Agad na lumapit si Rina. "Dok, kumusta pong anak ko?" Napabuntong hiningan doktor bago nagsalita. "Kailangan na niya ng agarang operasyon. Kailangan din namin ng compatible donor. Kapag hindi agad nagawa, mas magiging delikadong kondisyon niya." Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Rina. Napaluhod siya sa harap ng doktor habang nagmamakaawa. Wala siyang sapat na pera. Wala rin siyang kakilalang maaring makatulong. "Dok, nakikiusap ako. Huwag niyong pabayaan ang anak ko. Magtatrabaho ako habang buhay. Babayaran ko lahat basta mailigtas lamang siya. Pakiusap, Dok." Hindi niya alam na may isang taong nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng hallway. Si Zoren na ngayong nakita si Rina na umiiyak para kay Miko. Muling nadurog ang puso niya. Mabilis na lumapit si Zoren at inalalayan si Rina upang makatayo. Nagulat si Rina na makita si Zoren sa harapan niya. Ngunit sa pagkakataong yon, wala na siyang lakas para magalit o umiwas. Ang tanging nasa isip niya ay si Miko. "Rina, kumalma ka muna. Nandito ako. Huwag ka mawala ng pag-asa. Gagawin natin lahat para mailigtas si Miko ngayon. Pagtiwala ka sa akin." Napatingin si Rina sa kanya habang patuloy ang pag-iyak. Sa loob ng 7 taon, ay ngayon lamang muli niyang naramdaman ang presensya ng lalaking minsang naging sandalan niya sa lahat ng problema. Ngunit mas mahalaga ngayon ang buhay ng kanilang anak. Muling nagsalita ang doktor matapos tignan ng inang resulta. May kakaibang ekspresyon itong tila naguguluhan. Ilang beses itong inihambing ang laboratory findings bago tumingin kay Zoren. "May lumabas po sa compatibility screening. Kakaiba po ang resulta. Sa lahat ng sinuri, isang tao lamang ang eksaktong match." Napakunot noon ni Zoren. Hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin ng doktor. "Ikaw lamang ang compatible donor para kay Miko. Halos kapareho ng biological relationship findings." Naniga si Zoren. Nanlaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahang lumingon kay Rina na napayuko. "Magsasagawa kami ng karagdagang pagsusuri para makumpirma lahat. Kailangan nating masigurado ang pinagmulan nitong compatibility result ng maayos ngayon." Walang pag-atubiling pumayag si Zoren sa lahat ng test. Hindi na siya nagtanong. Hindi na rin niya pinansin ang gastos. Ang mahalaga lamang sa kanya ay mailigtas ang batang nakahiga sa loob ng silid at malaman ang buong katotohanan. Lumipas ang ilang oras ng paghihintay. Isinagawa ang blood donation at agad ding sinimulan ng mga kinakailangang proseso para sa operasyon. Si Zoren mismo nagbayad ng lahat ng gastusin nang walang anumang pagdadalawang isip. "Dok, kahit magkano kailangan ay sasagutin ko lahat. Unahin yung buhay ng bata. Wala kayong dapat alalahanin tungkol sa bayarin."
Tahimik na umiiyak si Rina habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Soren. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang resulta ng DNA test na isinagawa dahil sa matinding compatibility findings. Lumabas na po ang resulta. 99.99% probability. Walang duda po na si Mr. Zoren po ang biological father ng bata. Nabitawan ni Soren ang hawak niyang papel habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Unti-unti siyang napaluhod sa malamig na sahig ng ospital. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha habang paulit-ulit na pumapasok sa isip ang katotohanan. Diyos ko, may anak ako. May anak ako. Paulit-ulit na sabi ni Zoren na hindi makapaniwala. Hindi na rin napigilan ni Rina ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Zoren habang umiiyak. Tawarin mo ko, Rina. Dapat pinakinggan kita noon. Dapat pinagkatiwalaan kita. Damn, bakit ang tanga ko? Bakit hindi ko agad ito nalaman? Bakit hinayaan ko lamunin ako ng galit? Tumulo ang mga luha ni Rina na walang naisagot habang napapamura naman si Soren. Nakatingin naman si Luisa sa hindi kalayuan na umiiyak. I'm sorry, Rina. I'm sorry, hindi ko alam. Wala pa ring naisagot si Rina dahil mas mahalaga sa kanyang anak. Napakahabang oras ang lumipas bago tuluyang bumukas ang pinto ng operating room. Nakaupo si Rina at Zoren sa labas habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa wakas, lumabas ang doktor kasamang ilang nurse. Agad na napatayo si Rina at Zoren, parehong kinakabahan habang hinihintay ang sasabihin nito. Matagumpay na pong operasyon. Maganda ang naging resulta. Kailangan lamang niyang magpahinga habang unti-unti siyang nagpapalakas muli ngayon. Tuluyang napaiyak si Rina. Napaluhod siya habang pinapasalamatan ng Diyos. Ilang taon niyang pinangarap ang araw na ito. Ilang taon siyang natakot na baka mawala ang kanyang anak. Ngunit ngayon ay binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Napaiyak din si Zoren habang nakatingin sa operating room. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Kahit ngayon lamang niya nalaman ang buong katotohanan, ramdam na ramdam niyang pagmamahal para sa batang nasa loob ng silid. Anak niya si Miko at wala nang makakabago doon. Salamat po, Dok. Hindi ko maipaliwanag gaano kalaki ang utang na loob namin sa iyong lahat ngayong araw. Maraming salamat po. Lumipas sa mga sumunod na araw sa ospital. Halos hindi umalis si Zoren sa tabi ng silid ni Miko. Siyang bumibili ng gamot, nakikipag-usap sa mga doktor at sinisigurong kumpleto lahat ng kailangan ng bata. Bumawi siya sa 7 taong nawala. Bumawi sa mga panahong wala siya sa tabi ng anak at bumawi sa babaeng minsan niyang nasaktan. Napansin niyo ni Rina araw-araw. Isang gabi habang natutulog si Miko ay magkasamang nakaupo si Rina at Zoren sa maliit na waiting area ng ospital. Pareho silang nakatingin sa bintana. Rina, hindi ko alam paano sisimulan. Pero gusto kong bumawi sa inyong mag-ina kahit huli na lahat. Napayuko si Rina. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi ko rin alam paano tayo magsisimula ulit. Pero alam kong may karapatan kang makilala si Miko. Napatingin si Zoren sa kanya. Hindi niya inaasahang maririnig yun. Sa totoo lang, handa siyang tanggapin kahit anong desisyon ni Rina. Ngunit ang marinig na papayagan siya maging bahagi ng buhay ng anak ay higit pa sa inaasahan niyang biyaya. Talaga? Hayaan mo ako maging ama niya kahit pagkatapos lahat na nangyari sa atin ng talaga? Tumango si Rina habang pinipigilan ng pagluha. Karapatan niya magkaroon ng ama. At karapatan mong makilalang anak mo. Hindi ko yun ipagkakait kailanman. Hindi ko nahayaan pa. Napalunok si Zoren. Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Pangako ko, magbabawi ako sa kanya araw-araw mula ngayon. Tahimik silang magkahawak ng kamay habang nakaupo sa waiting area. Thank you for giving me a chance. Mahinang sabi ni Zoren habang mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Rina. Napatingin si Rina sa kanya bago marahang umiti. Hindi pa ito chance, Zoren. Simula pa lang to. Tumango si Zoren at pinunasan ang kanyang mga mata. I will take whatever you can give.
Tahimik muli sila habang pinagmamasdan ng mga taong dumaraan sa pasilyo. Kamukha mo si Miko kapag seryoso, sabi ni Rina. Bahagyang natawa si Zoren. Talaga? Especially yung mga mata mo. Napailing siya habang napapangiti. God, I still can't believe he's my son. Believe it. Napatawa sila ng mahina. Anong paborito niyang pagkain? Tanong ni Zoren. Chicken nuggets and spaghetti. Napangiti siya na malawak. Parang ako nung bata. Exactly. Napailing si Rina habang natatawa. Pero mas matalino siya kesa sa'yo. Hey, that's rude. It's true. Nagkatinginan sila bago sabay na natawa. Can I ask something? Seryosong tanong ni Zoren. Tumango si Rina. May tinago ka bang picture ko nun? Nanlaki ang mga mata ni Rina. Zoren, napangisi siya. That's a yes. Di ko sasagutin yan. Definitely yes. Napailing si Rina na nahihiyang umiti. May tinago ka rin naman. Tumigil si Zoren bago marahan tumango. All of them. Napatitig si Rina sa kanya. Lahat? Every single photo. Napakagat siya sa labi habang iniiwas ang tingin. Takot pa rin ako. Mahinang pag-amin ni Rina. Agad lumambot ang ekspresyon ni Zoren. Hindi madaling magtiwala ulit. Hindi kita mamadaliin. Tumango si Rina habang pinupunasan ng luha. I will earn it. Bahagyang umiti si Zoren. Tahimik silang nag-usap ng mas matagal. Zoren, may isa pa akong gustong sabihin. Hindi mo kailangang hiwalayan si Bianca dahil lamang sa amin. Nagulat si Zoren. Alam niyang si Bianca ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Alam niyang marami itong kasalanan. Ngunit hindi yun ang inaasahan niyang maririnig mula kay Rina. Bakit mo sinasabi yan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo at kay Miko mismo nun? Ngumiti si Rina. Hindi ko gusto masira ang buhay mo dahil sa nakaraan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay si Miko lang. Natahimik si Zoren. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ngunit lalo niya nakita kung gaano kabuti ang babaeng nasa harapan niya. Kahit matapos ang lahat ng sakit na dinanas ito, inuuna pa rin ito ang kapakanan ng ibang tao. Bago pa sila makapagsalita muli, ay biglang dumating ang isang dalis mula sa silid ni Miko. May masayang ngiti ito habang nakatingin sa kanila. Agad silang kinabahan at sabay na tumayo. Gising na po si Miko, hinahanap na niya kayo. Maari na po kayong pumasok ngayon agad. Mabilisan nagtungo si Rina at Zoren sa loob ng silid. Pagpasok nila ay nakita nilang nakadilat ng mga mata ni Miko. Agad na lumapit si Rina. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Ngumiti si Miko at tumingin sa kanyang ina bago napatingin kay Zoren na nakatayo sa gilid ng kama. Mama, siya po bang tumulong sa akin? Lagi ko siya nakikita rito nitong mga nakaraang araw. Napatingin si Rina kay Zoren. Pareho silang napangiti. Hindi pa ito ang tamang panahon upang sabihin ang lahat. May oras para doon at kapag dumating yun, sisiguraduhin nilang handa na si Miko. Oo anak, malaki ang naitulong niya sa atin. Napangiti si Miko at tumango. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zoren. Salamat po sa pagtulong sa akin. Kapag lumaki ako, papawi rin ako sa kabutihan niyo balang araw. Tuluyang napaluha si Zoren. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na kamay ng anak. Walang anuman, Miko. Basta magpagaling ka muna. Marami pa tayong pwedeng gawin at gagawin natin lahat ang gusto mo. Napangiti si Miko habang tumatango. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Rina ang dalawa habang nakangiti. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matagumpay na operasyon ni Miko. Araw-araw na dumadalaw si Zoren sa bahay ni Rina. Nagdadala siya ng pagkain, gamot, libro at mga laruan para sa bata. Labis ang tuwa ni Miko sa tuwing dumarating si Zoren. Mr. Zoren, tingnan niyo pong gawa kong project. Sabi ng teacher ko maganda raw. Gusto ko maging engineer balang araw. Napangiti si Zoren habang pinagmamasdan ng bata. Sa bawat araw na lumilipas ay lalo niya nakikita ang sarili kay Miko. Napakagaling mo, Miko. Sigurado akong maabot mong pangarap mo basta magpatuloy ka lang magsikap araw-araw.
Tahimik namang pinagmamasdan ni Rina ang dalawa mula sa kusina. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakikita niyang masayang kanyang anak. At kahit hindi pa nila sinasabi ang buong katotohanan, sapat muna mga simpleng sandaling iyon. Isang Sabado ng umaga, maliwanag ang sikat ang araw nang dumating si Zoren sa bahay niya. Bitbit niya ang paboritong chocolate drink ni Miko at isang paper bag na may lamang snacks. Agad siyang sinalubong ng masiglang bat na halos tumalon sa tuwa nang makita siya sa labas ng gate. "Mr. Zoren!" Masayang sigaw ni Miko habang kumakaway. Napangiti si Zoren at yumuko upang salubungin ito. "Good morning, chump!" Bati ni Zoren habang ginugulo ng bahagya ang buhok ng bata. "May lakad po ba tayo ngayon?" Excited na tanong ni Miko habang nakangiti na malawa. Napatingin si Zoren kay Rina na kasalukuyang lumalabas ng bahay. "Actually, if it's okay with your mom, pupunta tayo sa mall." Nalaki agad ang mga mata ni Miko. "Talaga po?" Natawa si Rina sa reaksyon ng anak. "Dahan-dahan lang anak, kakagaling mo pa lang eh." "Opo mama, promise po." Ilang minuto lumipas at magkasama silang tatlo sa loob ng sasakyan ni Zoren. Habang bumabiyahe, hindi mapigilan ni Miko ang kanyang excitement. "Mr. Zoren, may toy store po ba dun?" "Meron." "May bookstore din po?" "Meron din." "May arcade?" "Meron." Napahalakak si Miko. "Best day ever!" Napatawa rin si Narina at Zoren. Pagdating nila sa mall ay agad na namangha si Miko sa dami ng tao at makukulay na display. Hawak niyang kamay ni Rina habang si Zoren naman ay naglalakad sa kabilang tabi. "Ang laki pala dito!" Bulalas ni Miko habang lumilibot ang tingin. "First time mo rito?" Tanong ni Zoren. "Opo." Bahagyang natigilan si Zoren. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa puso. Marami siyang na-miss sa buhay ng kanyang anak. "Then, let's make today memorable." Una silang nagtungo sa bookstore. Agad na napadako si Miko sa section ng science at engineering books para sa mga bata. "Mama, tignan niyo!" Kinuha niyang isang makapal na libro. "Gusto ko po ito." Napangiti si Rina. "Magkano kaya yan?" "Doesn't matter." Agad na sabi ni Zoren. Napatingin si Rina. "Zoren, please, let me." Tumingin si Miko sa kanila. "Pwede po ba?" "Of course." Sagot ni Zoren. "Thank you po!" Masayang niyakap ni Miko ang libro. Matapos yon ay nagtungo sila sa toy store. Agad na kumislap ang mga mata ng bata nang makita ang napakaraming laruan. "Wow!" Napatawa si Zoren sa reaksyon nito. "Take your time, chump." Tumakbo si Miko papunta sa isang shelf ng building blocks. "Mr. Zoren, tingnan niyo!" Lumapit si Zoren. "Maganda yan." "Pwede po ba?" Tumango siya. "Sure." Natawa si Miko at agad itong inilagay sa shopping basket. Ilang minuto pa lamang ang lumilipas, ngunit halos puno na ang basket. "Anak, baka sobra na," sabi ni Rina habang natatawa. Umiling agad si Zoren. "Okay lang." "Zoren, let him enjoy." Napabuntong hininga si Rina. Masasanay siya. "Okay lang kung sa masasayang bagay siya masanay." Natahimik si Rina. Saglit na nagtamang kanila mga mata. Muli niya nakita ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. "Mama, tignan niyo po ito!" Muling tumakbo si Miko papunta sa kanila. May hawak itong maliit na robot kid. "Pwede rin po ba ito?" Napatawa si Zoren. "Chump, mukhang engineer ka nga talaga." Napangiti ang bata. "Future engineer po." "Then, we should support that." "Thank you po." Makalipas ang halos isang oras ay lumabas silang may ilang paper bags mula sa toy store. Ngunit hindi pa tapos si Miko. "Mag-arcade din po tayo?" Natawa si Zoren. "Of course." Agad silang nagtungo sa arcade area. Halos magningning ang buong mukha ni Miko nang makita mga laro. "Can we play?" "Let's go." Naglaro sila ng basketball machine. "Talo po kita!" Natatawan sabi ni Miko. Napakamot si Zoren sa ulo. "Okay, maybe you're better than me." Napahalakak silang lahat. Sunod din ang nilaro ang racing game.
Faster! Faster! Sigaw ni Miko. I am trying! Tumatawa si Zoren habang hawak ang manibela. Nanalo muli ang bata. Yes! Napailing si Rina habang natatawa. Matapos ang ilang laro ay nagtungo sila sa food court upang kumain. Pagod ngunit masaya si Miko habang umiinom ng juice. Thank you po ulit! Napangiti si Zoren. Hindi niya inaasahang maririnig yon mula sa anak. Walang anuman. Masaya po ako kapag kasama kayo. Napalunok si Zoren. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Masaya rin ako kapag kasama kita. Napatingin si Rina sa kanya. Sa loob ng maraming taon, siya lamang ang kasama ni Miko. Ngunit ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng puwang ang isang taong matagal nang nawawala. Pagkatapos kumain ay naglakad sila sa gitna ng mall habang bitbit ang mga pinamili. Hawak ni Miko ang isang kamay ni Rina at isang kamay ni Zoren. Hindi niya namamalayang para silang isang buong pamilya habang naglalakad. Mama, masaya ako ngayon. Napangiti si Rina. Ako rin anak. Tumingin si Miko kay Zoren. Kayo po. Napangiti rin si Zoren. Very happy. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman niyang may pagkakataon pa siyang bumawi. Samantala, habang mas lumalapit si Zoren sa mag-ina, mas lalo namang nababalisa si Bianca. Napapansin nitong madalas mawala ang lalaki. Hindi na rin ito ganoong kasaya kapag magkasama sila. Ngunit sa kabila ng lahat, itinuloy pa rin ang engagement party. Isang engranding selebrasyon ang inihanda ng mga bilyapuerte. Dumalo mga negosyante, kaibigan at mga personalidad na malapit sa kanilang pamilya upang saksihan ang mahalagang okasyon. Punong-puno ng ilaw at dekorasyon ang malaking ballroom ng hotel. Nakasuot ng mamahaling damit si Bianca habang nakangiting nakikipag-usap sa mga bisita. Sa panlabas na anyo ay tila perpektong lahat. Ngunit sa loob-loob niya ay punong-puno siya ng takot. Habang tumatagal ang gabi ay lalong lumalapit ang oras ng proposal. Nakahanda ng singsing, nakahanda na rin ang programa. Ngunit hindi alam ng lahat na may paparating na bagyong tuluyang magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Tumayo si Zoren sa gitna ng entablado habang hawak ang maliit na kahon. Nakatutok sa kanila mga kamera at mga mata ng mga bisita. Huminga siya ng malalim habang naghahanda na sanang magsalita para sa engagement proposal. Biglang bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Napalingon ang lahat. Nagulat ang mga bisita nang makita si Rina na dahan-dahang naglalakad papasok. Kasama niyang isang abogado at ilang taong may dalang mga dokumento. Agad na nagbagong ekspresyon ni Bianca nang makitang babaeng matagal niyang kinatatakutan. Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang sirain ng mahalagang gabi namin dalawa ni Zoren. Hindi sumagot agad si Rina. Tahimik siya lumapit sa gitna ng ballroom habang hawak ng isang makapal na folder. Wala nang dating takot sa kanyang mga mata. Ang naroon ngayon ay katatagan ng isang inang lumalaban para sa katotohanan. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para ilabas ang katotohanan ng 7 taon mong itinago sa lahat. Nagkatinginan ng mga bisita. Nagsimulang magbulungan ng mga tao habang naguguluhan sa nangyayari. Lumapit ang abogado ni Rina at inilagay ang ilang dokumento sa malaking screen projector. Sunod-sunod na lumabas sa mga litrato, records at mensaheng matagal nang itinago. Agad na namutla si Bianca habang nakatitig sa mga ebidensya. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na si Bianca mismo ang gumawa ng peking larawan at paninirang sumira sa relasyon ni Rina at Zoren. Napuno ng bulungan ang buong ballroom. Isa-isang ipinakita ang mga manipulated photographs. May mga forensic reports ding nagpapatunay na inedit ang mga ito upang magbukhang may ibang lalaki si Rina nung buntis pa lamang ito sa anak ni Zoren. Hindi doon nagtapos ng lahat. Sunod namang pinatugtog ang ilang recordings. Mula iyon sa mga tawag at pagbabanta ni Bianca kay Rina, maraming taon na nakalipas. Natahimik ang buong bulwagan. Maging ang mga magulang ni Zoren ay hindi makapaniwala. Lumayo ka kay Zoren kung ayaw mong masira ang buhay ng pamilya mo. Sisiguraduhin ko magsisisi ka.
Nang marinig ang boses si Bianca mula sa recording, ay tuluyang nagkagulo ang mga bisita. Marami ang napailing, habang ang iba naman ay hindi makapaniwala. Napatingin si Zoren kay Bianca. Sabihin mo hindi totoo to, Bianca. Nanginginig ang buong katawan ni Bianca. Pilit siyang ngumiti, ngunit halatang natataranta na. Alam niyang wala na siyang paraan upang itanggi ang mga ebidensyang nakalantad sa harapan ng napakaraming tao. Ngunit desperado pa rin siyang iligtas ang sarili. Ginawa ko yun dahil mahal kita, Zoren. Natakot ako mawala ka. Tuluyang napapikit si Zoren. Masakit para sa kanyang marinig yun. Dahil habang pinoprotektahan di umano siya ni Bianca. Ninako naman itong 7 taon na dapat ay kasama niya si Narina at Miko. 7 taon na hindi na kailanman may ibabalik. Hindi pagmamahal yun, Bianca. Kasakiman yun. Sinira mong buhay namin at kinuha ang pagkakataong makasama kong anak ko. Biglang umatras si Bianca. Nakita niyang wala na siyang kakampi sa loob ng ballroom. Maging ang sarili niyang mga kaibigan ay lumalayo na sa kanya. At doon pa lamang inilabas ng abogado ang huling bahagi ng ebidensya. Mga dokumentong may kaugnayan sa mga iligal na transaksyon ng ama ni Bianca. Kasama roon ang mga financial records, testimonya at ilang kasunduan na nag-uugnay sa kanilang pamilya sa mga iligal na gawain. May sapat na ebidensya para sampan silang kasong kriminal, kaugnay sa pananakot, paninira at iligal na transaksyon. Tuluyang namutla si Bianca. Agad siya lumingon sa paligid. Bigla siyang tumakbo patungo sa likurang bahagi ng ballroom. Nagulat ang mga tao sa kanyang ginawa. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, ay may mga pulis nang naghihintay doon. Mabilis siyang hinarangan ng mga ito habang inilalabas ang waran para sa kanyang pagkakaaresto. Bianca Salazar, inaaresto ka namin para sa mga reklamong isinampalaban sa'yo. May karapatan kang manahimik ngayon. Habang pinoposasan siya ng mga pulis, ay unti-unting bumalik sa kanyang isip ang lahat ng maling ginawa niya. Ngunit huli ng lahat, wala na siyang paraan upang baliktarin ang sitwasyon. Tahimik na pinagmamasdan naman ni Rina ang eksena. Samantala, nakatayo lamang si Zoren habang nakatingin sa papalayong si Bianca. Hindi siya masaya sa nangyari, ngunit alam niyang kailangan itong mangyari. Habang unti-unting lumalabas sa mga bisita sa ballroom, tahimik na nagkatitigan si Rina at Zoren hanggang dumako ang tingin ni Zoren kay Miko na lumabas sa likod ni Rina. Habang pinagmamasdan niya si Rina at Miko, isa-isang bumalik sa kanyang isip ang lahat ng mga taong sayang. Ang bawat birthday na hindi niya nadaluhan, ang bawat pagkakataong hindi niya nayakap ang anak, at ang bawat luhang mag-isang hinarap ni Rina. Unti-unti siya lumapit. At nang tuluyan siyang makarating sa harapan nila, ay wala na siyang pakialam sa tingin ng ibang tao. Tuluyan siyang lumuhod. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Maging ang kanyang mga magulang ay nagulat sa kanyang ginawa. Ngunit hindi yun pinansin ni Zoren. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasaktan niya at ang anak na hindi niya nakasama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingala kay Rina. May luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ko, Rina. Habang masaya ako nabubuhay, naghihirap ka mag-isa para sa anak natin. Patawad. Napaluha si Rina. Hindi niya inaasahan yon. Zoren, pareho tayong nasaktan. Pareho tayong nawalan. Hindi mo alam ang katotohanan noon kaya huwag mong sisihin ang sarili mo dahil may kasalanan din ako. Nadala ako sa takot. Lalong napaiyak si Zoren. Ang kabutihan ni Rina ang isa sa mga dahilan kung bakit minahal niya ito. Habang umiiyak ang dalawa, ay tahimik na nakatingin si Miko. Dahan-dahan siya lumapit. Pagkatapos ay yumakap sa kanilang dalawa. Dati, pwede na po ba tayo maging pamilya? Ayoko na po kayo nakikita malungkot palagi pareho. Tuluyang natahimik ang buong bulwagan. Lahat ang naroon ay napatingin sa bata. Maging ang ilang empleyado at bisita ay napayuko habang pinupunasan ng kanilang mga mata. Hindi rin napigilan ni Zoren ang sarili. Mahigpit niyang niyakap si Miko. Oo naman anak, kung papayag ang mama mo, gagawin ko lahat para maging mabuting ama at magiging buong pamilya tayo. Napaiyak si Miko habang tumatakbo. Hindi niya alam kung bakit napakasaya ng pakiramdam niya.
Habang magkakayakap silang tatlo, ay biglang nagsalita ang ama ni Zoren. Isa ito sa mga taong tumutol noon sa relasyon nila ni Rina at isa rin ito sa mga naniwala sa mga kasinungalingan ni Bianca. Zoren, anong ibig sabihin nito? Sinasabi mo bang ang batang yan ay apo namin at si Rina ang ina? Tanong ng ina ni Zoren. Lahat ay napatingin kay Zoren. Ito ng sandaling hindi na niya maaaring itago ang kahit ano. Ito na rin ang pagkakataong matagal niyang hinintay. Dahan-dahan siyang tumayo, ngunit nanatili ang isang kamay niya sa balikat ni Miko at ang isa naman ay nakahawak sa kamay ni Rina. Pagkatapos ay buong tapang siyang humarap sa lahat, kasama ng kanyang pamilya. At wala na akong ikakahiya doon, Ma'am Dad. Si Miko ang anak ko at si Rina ang babaeng minahal ko noon at siya yung ina. Nagulat si Rina. Napatingin siya kay Zoren. Hindi niya inaasahang sasabihin nito yon sa harap ng napakaraming tao. Lalo na sa harap ng pamilya nitong minsang tumutol sa kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi pa tapos si Zoren. At hanggang ngayon, siya pa rin ang babaeng pinakamahalaga sa puso ko, higit sa kahit sino dito. Ang babaeng papakasalan ko. Napasinghap si Rina. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na yon. Lalong hindi niya inaasahan na gagawin yun ni Zoren sa harap ng buong pamilya Villapuerte. Ilang segundo lumipas. Pagkatapos ay napabuntong hininga ang kanyang ama. Rina, marami kang pagkakamali noon. Kung nasaktan ka namin, humihingi kami ng tawad ngayong gabi. Sabi ng ama ni Zoren. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Hindi niya inaasahang maririnig yon. Sa loob ng 7 taon ay hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na yon. Maging ang ina ni Zoren ay lumapit din. May luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Miko. Patawad sa lahat. Hindi namin alam na may apo pala kaming lumaking wala kaming alam tungkol sa kanya. Patawad sa mga nagawa namin sa noon at sana'y mapatawad mo kami. Kung hindi man ay naiintindihan namin. Napayuko si Rina habang umiiyak. Lumapit naman si Miko sa mga magulang ni Zoren. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang sitwasyon, ngumiti pa rin siya. Hello po, ako po si Miko. Sana po maging masaya tayong lahat simula ngayon. Natawa't napaiyak ang marami. Habang pinagmamasdan ni Zoren si Rina at Miko, muli siyang napuno ng pasasalamat. Hindi man niya mababawi ang 7 taon, hindi man niya maibabalik ang mga panahong nawala. May pagkakataon pa rin siyang bumawi. May pagkakataon pa rin siyang maging ama. At may pagkakataon pa rin siyang mahalin ang babaeng hindi niya kailanman tunay na nakalimutan. Matapos ang gabing nabunyag ang lahat ng katotohanan, naging usap-usapan sina Zoren, Rina at Miko sa iba't ibang social circles at negosyo. Marami ang may opinyon tungkol sa nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng bulungan at chismis, wala nang pakialam si Zoren sa mga yon. Sa loob ng maraming taon ay nabuhay siya ayon sa inaasahan ng ibang tao. Pinakinggan niyang pamilya, reputasyon at opinyon ng lipunan. Ngunit matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Rina at Miko, nagbago ang kanyang pananaw. Ngayon, pamilya ng kanyang pangunahing prioridad sa buhay. Madalas siyang makita sa bahay ni Rina. Siyang naghahatid kay Miko sa mga check-up. Siyang sumasama sa mga school activities nito. At siya rin ang unang tinatawagan ng bata kapag may magandang balitang gustong ibahagi. Unti-unti niyang pinupunan ng lahat ng panahong nawala. Masaya rin si Miko. Daddy, kapag bakasyon gusto ko tayo tatlo magkasama lagi. Napangiti si Zoren habang ginugulong buhok ng anak. Sa bawat pagkakataong maririnig niyang salitang daddy, ay pakiramdam niya'y pinagpapala siya ng tadhana. Pangako anak, babawiin natin ang mga panahong hindi tayo magkasama. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at masasayang alaala na bubuuin. Ilan linggo matapos ang lahat na nangyari, ay nagpasya si Zoren na dalhin si Rina at Miko sa ibang bansa para sa isang family vacation. Unang beses yun ni Miko na sumakay ng eroplano. Halos hindi mapakali ang bata sa sobrang excitement. Paulit-ulit itong sinisilip ang bintana habang nakangiti mula tainga hanggang mata. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Rina ang mag-ama
Hindi niya may tatangging masaya siya. Pagdating nila sa Hong Kong ay agad silang namasyal sa iba't ibang pasyalan. Nagpunta sila sa amusement parks, museums at magagandang tanawin. Sa bawat lugar ay kitang-kita ang saya sa mukha ni Miko habang magkahawak kamay silang naglalakad. Daddy, tignan mo! Ang laki ng Ferris wheel! Pwede ba tayo sumakay at lumamaya pagkatapos dito? Napatawa si Soren. Agad niyang hinawakan ng maliit na kamay ng anak habang tumatango. Hindi niya mapigilan tignan si Rina paminsan-minsan. Ang simpleng eksenang yon ang matagal niyang pinangarap. Siyempre naman, lahat ng gusto mo, susubukan natin. Lumipas sa mga araw at nagpunta pa silang tatlo sa iba't ibang lugar. Isang gabi, habang natutulog si Miko, matapos sa mahabang pamamasyal, ay naiwan si Rina at Zoren sa balkonahe ng hotel. Pareho silang nakatanaw sa malayo. Parehong maraming iniisip. Ngunit si Zoren ay may matagal nang gustong sabihin. Huminga siya ng malalim bago tuluyang lumingon kay Rina. Rina, alam ko marami pa tayong mga kailangan ayusin. Gusto kong malaman mong manliligaw ulit ako sa'yo. Nagulat si Rina. Napalingon siya agad kay Zoren. Zoren, hindi biro lahat ang pinagdaanan natin. Hindi ganun kadaling ibalik ang dati agad para sa akin. Tumango si Zoren. Hindi siya nasaktan sa sagot. Sa katunayan, iyon mismo ang inaasahan niya. Hindi ko hinihinging mahalin mo agad ako ulit. Maghihintay ako, Rina, kung kailan ka handa. Tahimik na napatingin si Rina sa malayo. May bahagi ng puso niyang gustong umasa, ngunit may bahagi ring natatakot. Takot na muling masaktan. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiti. Ikaw ang bahala, Zoren. Pero gusto kong malaman mo na hindi magiging madali ang lahat. Hindi napigilan ni Zoren ang pagngiti. Salamat. Pangako ko na hindi ko ulitin pagkakamaling ginawa ko noon. Napangiti na lamang si Rina at nagpatuloy silang dalawa ni Zoren sa pag-uusap. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang bakasyon. Masaya silang namasyal at kumain sa iba't ibang restaurant. Sa bawat larawan ay kitang-kitang saya ni Miko habang nasa gitna ng kanyang mga magulang. Makalipas ang 1 taon, malaki nang pinagbago ng buhay ni Rina, Zoren at Miko. Ang dating babaeng nagkukuskus ng maruruming palikuran sa mall ay isa ng respetadong manager ng foundation na kanilang itinatag. Araw-araw niyang tinutulungan ng mga single mother na minsang pinagdaanan din ng hirap. Ang foundation ay nagsilbing bagong pag-asa para sa maraming babae. Sa bawat ina na kanyang natutulungan, naaalala ni Rina ang sariling noong walang-wala siya. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng malaking conference hall, masayang pinagmamasdan ni Rina ang pagtatapos ng taunang programa ng kanilang foundation. Nakangiti siyang nakikipagkamay sa mga sponsor habang pinapalakpakan ng mga dumalo at tagumpay ng organisasyon. Hindi niya akalaing darating ang araw na magiging inspirasyon siya para sa iba. Sa kabilang banda, marami ring nagbago kay Zoren. Pagkamat nananatili siyang CEO ng kanilang kumpanya, hindi na negosyo ang sentro ng kanyang buhay. Mas pinili niyang maging mabuting ama kay Miko kaysa habulin ng perpektong imahe ng isang matagumpay na negosyante. Natutuhan niyang walang halagang kayang tumbasan ng oras kasamang pamilya. Madalas na siyang umuuwi ng maaga upang samahan si Miko sa pag-aaral at paglalaro. Hindi siya nagsasawang makinig sa mga kwento ng anak tungkol sa eskwela. Samantala, tuluyan ng gumaling si Miko matapos ang matagumpay na operasyon. Lumaki siyang masigla, matalino at puno ng pagmamahal. Hindi na siya ang batang laging nasa ospital noon. Ngayon ay masaya siyang tumatakbo sa parke, nakikipaglaro sa mga kaibigan at nangangarap para sa kanyang kinabukasan. Habang papalubog ang araw, sabay-sabay na umuwi ang pamilya matapos ang programa. Dumaan sila sa isang maliit na parke kung saan madalas silang mamasyal tuwing weekend. Habang naglalakad, mahigpit na magkahawak kamay sina Zoren at Rina habang masayang nauuna sa kanila si Miko, bit-bit ang paborito niyang bola. Daddy, Mama, tignan niyo po ako. Kaya ko nang mas mabilis tumakbo ngayon. Hindi na ako hinihingal katulad dun. Salamat po talaga sa lahat.
Napangiti si Zoren habang pinagmamasdan ng anak. Minsan ay inakala niyang pera at tagumpay ang sukatan ng tunay na kaligayahan. Ngunit ngayong kasama niya si Narina at Miko, saka lamang niya lubos sa naunawaan kung ano ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ng tao. Anak, ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap namin. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin bilang papa mo. Napaluha si Rina habang nakatingin sa mag-ama. Hindi niya malilimutan na mga gabing umiiyak siya mag-isa habang nag-aalala kung paano mabubuhay ang anak. Hindi rin niya malilimutan ang bawat pagod at tiniis upang mairaos lamang ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Huminto si Miko at masayang yumakap sa kanilang dalawa. Mama, Daddy, promise po ba na lagi na tayo magkakasama? Wala nang aalis at wala nang mawawala sa pamilya natin kailanman? Napangiti si Zoren at Rina bago sabay na tumango. Promise namin yun, anak. Kahit anong mangyari, harapin natin na magkakasama. Wala nang makakapag-iwalay sa ating pamilya kailanman. Niyakap nilang tatlong isa't isa. Sa wakas, natagpuan din nila ang kapayapaang matagal nilang hinanap. Hanggang sa dumating ang kaarawan ni Zoren at sa hardin ng Villapuerte Estate, ginanap yon. Napapalibutan ng pamilya, kaibigan at mga taong nagmamahal sa kanya si Zoren. Ngunit sa kabila ng marangyang selebrasyon, isang tao lamang ang hinihintay ng kanyang puso ngayon. Sa gitna ng masayang salo-salo, hindi maiwasang mapatingin ni Zoren sa malaking gate ng mansyon. Ilang ulit na niya yung sinulyapan buong gabi. Bahagyang napangiti si Doña Celeste habang pinagmamasdan ng kanyang anak mula sa malayo. Ngayon ay lubos na niyang tinanggap si Rina. Nakita niya kung gaano ito kabuting ina. Nakita rin niya kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa nilang lahat noon. Napabuntong hininga si Zoren habang nakatingin sa kanyang relo. Malapit nang matapos ang programa ngunit wala pa rin si Rina. Bahagyang sumikip ang kanyang dibdib. Daddy, relax ka lang po. Napalingon siya kay Miko na ngayon nakangiting nakatayo sa tabi niya. Napakamot sa ulo si Zoren. Sigurado ka ba darating siya? Ngumiti ang ana. Promise po, sabi ni Mama may mahalaga siyang sasabihin ngayong gabi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zoren. Hindi alam kung bakit. Ngunit tila may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Ilan sandali pa, pumukas sa malaking gate ng mansyon. Napalingon ang lahat ng sabay-sabay. Lumabas mula sa sasakyan si Rina. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Walang mamahaling alahas. Walang magarbong make-up. Ngunit para kay Zoren, tila siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Dahan-dahan lumapit si Rina. Samantalang tila nakapako naman sa kanyang kinatatayuan si Zoren. Nang tuluyang huminto si Rina sa kanyang harapan, ilan segundo silang nagkatitigan. Happy birthday! Mahinang sabi ni Rina. Ngumiti si Zoren, ngunit agad ding namuo ang luha sa kanyang mga mata. Thank you, Rina. Yun lamang ang naisagot ni Zoren. Napansin ng mga bisita ang biglang pananahimik ng dalawa. Maging si Miko ay nakangiting umatras upang bigyan sila ng espasyo. Huminga ng malalim si Rina, halatang kinakabahan. Zoren, bahagyang nanginig ang tinig ni Rina. May sasabihin sana ako. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Zoren na tumango. Napabuntong hininga si Rina bago tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung bakit hindi kita agad pinatawad? Tahimik lang si Zoren. Dahil nasaktan ako. Tumango si Zoren. Alam niya yon at alam niyang karapat dapat lamang yon. Hindi lang para sa akin. Napatingin si Rina kay Miko. Kundi para sa anak natin. Napalinok si Zoren. Agad na namasang kanya mga mata. 7 taon kaming nabuhay na wala ka. Mahinang sabi ni Rina. At kahit hindi mo kasalanan ng lahat, masakit pa rin. Unti-unting pumatak ang luha sa pisngi ni Zoren. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagdepensa dahil tama si Rina. Lahat ng sakit na pinagdaanan nito ay hindi na mababawi ng kahit anong paghingi ng tawad. Pero sa nakaraang taon, nagpatuloy si Rina. Nakita ko kung gaano mo kamahal si Miko.
Napangiti siya habang pinagmamasdan na mag-ama. Araw-araw ka nandyan. Napayuko si Zoren. Mas lalong dumami ang kanyang luha. Nakita ko rin kung gaano mo pinagsisihan ang lahat. Mahinang dagdag ni Rina. At hindi mo yan sinabi lang. Pinatunayan mo. Tahimik ang buong paligid. Huminga ng malalim si Rina pagkatapos ay ngumiti. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nangyari. Pero unti-unti na kitang napatawad. Napapikit si Zoren. Mas lalo siyang napaiyak at bago pa man siya makapagsalita ay muling nagsalita si Rina. Hindi lang kita napatawad. Bahagyang nanginig ang boses ni Rina. Muli rin kitang minahal. Napatakip si Zoren sa kanyang bibig. Dahan-dahang inilabas si Rina ang isang maliit na kahon. Nagulat si Zoren. Ngunit mas lalo siyang natigilan nang makitang laman nito. Ang lumang singsing. Ang simpleng singsing na ibinigay niya nung kolehiyo sila. Ang singsing na itinago ni Rina sa loob ng maraming taon. Sinasagot na kita, Zoren. Tayo nang muli. Tuluyang napaluha si Zoren. Hindi na niya napigilan at lumuhod siya sa harap ni Rina. Habang nanginginig ang kanyang buong katawan, habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Salamat. Paos na sabi ni Zoren. Salamat dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Napailing si Rina habang umiiyak din. Ngunit hindi tumigil si Zoren. Salamat dahil hindi mo sinarang puso mo. Salamat dahil pinalaki mo ng mabuti ang anak natin. Salamat dahil hindi ka na sumuko. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Zoren. At salamat dahil minahal mo pa rin ako kahit hindi ko yun deserve. Napaiyak pa rin ang maraming bisita. Maging si Doña Celeste ay hindi napigilang punasan ng kanyang mga mata. Dahan-dahan lumapit si Miko at niyakap ang kanyang ama. Pagkatapos ay niyakap din ang kanyang ina. Matapos ang napakaraming pagsubok, nabuo na rin ang pamilyang matagal nilang pinangarap. At sa mismong kaarawan ni Zoren, ay natanggap niya ang pinakamahalagang regalo sa buong buhay niya. Naging masayang relasyon ni Zoren at Rina. Hindi nagtagal ay nagplano na rin sila ng kasal, hanggang sa dumating ang kanilang pinakahinihintay. Nagningning ang buong simbahan sa liwanag ng umagang yon habang unti-unting pinupuno ng mga bisita ang bawat upuan. Nakasuot ang puting bestida si Rina habang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng mahabang pasilyo. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Zoren na naghihintay sa harapan ng altar. Sa loob ng maraming taon, maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan bago sila muling pinagtagpo ng tadhana. At ngayon, sa wakas, narito na sila. Hindi naman maalis ang ngiti sa mukha ni Zoren habang pinagmamasdan ng babaeng minsan niyang nawala ngunit muling bumalik sa kanyang buhay. Nang tuluyan ng makarating si Rina sa altar, agad na hinawakan ni Zoren ang kanyang kamay. Napakaganda mo, bulong ni Zoren. Napatawa si Rina habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. At ikaw naman, mas gwapo kaysa dati. Nagsimula ang seremonya at tahimik na nakinig ang lahat. Habang binibigkas ng kanilang mga panata, wala ni isa sa kanilang hindi naaalala ang mga sakit, luha at pagsubok na minsang sumubok sirain ng kanilang pagmamahalan. Rina, mahinang sabi ni Zoren. Nang mawala ka sa buhay ko, saka ko lamang naunawaan kung gaano ka kahalaga sa akin. Marami akong pagkakamali, marami akong pagkukulang. Ngunit pinapangako kong habang buhay kong babawin ang lahat ng yon. Mamahalin kita sa bawat araw na ibibigay sa atin ng Diyos. Napaluha si Rina. Zoren, akala ko nun, tapos ng pagmamahalan natin. Akala ko hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong maging masaya. Ngunit pinatunayan ng Diyos na may ikalawang pagkakataon para sa mga taong tunay na nagmamahalan. Ipinapangako kong sasamahan kita sa lahat ng laban ng buhay. Sa sayaman o lungkot, hindi na kita iiwan. Maraming bisita ang napahid ng luha habang pinapakinggan ang kanilang mga salita. Nang isuot na nila ang mga singsing sa isa't isa, ay ngumiti naman sila. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin,
Masayang pahayag ng pari. Dinedeklara ko na kayo. Mag-asawa na. Nagpalakpakan ang mga tao sa simbahan. You may now kiss the bride. Sabi pa ng pari. Agad na hinila ni Zoren si Rina palapit at marahan siyang hinalikan. Umalingaw-ngaw ang mas malakas sa palakpakan habang nagtatawanan at umiiyak ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Paglabas sila ng simbahan, sinalubong sila ng dahan-daang puting talulot ng rosas na inihagis ng mga bisita. Niyakap ni Zoren ang kanyang asawa habang nakatingala sila sa bughaw na langit. Lumipas ang mga buwan matapos ang kanilang kasal at mas lalong naging masayang kanilang buhay mag-asawa. Isang Sabado ng umaga, nasa kusina si Rina habang naghahanda ng almusal. Samantala, nasa sala naman sina Zoren at Miko na abalang nagbubuo ng malaking robot toy. Daddy, mali yata yan. Natatawang sabi ni Miko habang nakaturo sa hawak na piyesa ng ama. Ako pa ba? Mayabang na sagot ni Zoren. CEO ang daddy mo. Napatawa si Miko. Bakit baligtad? Napatingin si Zoren sa instruction manual bago napakamot sa ulo. Practice test lang yan. Daddy naman. Umalingaw-ngaw ang tawa na nilang magkama sa buong bahay. Mula sa kusina ay nakangiting pinagmamasdan sila ni Rina. Daddy! Sigaw muli ni Miko. Kapag laki ko, magiging CEO din ako. Talaga? Opo! Anong gagawin mo kapag CEO ka na? Napaisip si Miko. Bibili ako ng maraming ice cream. Napahalakhak si Zoren. Magaling, future businessman talaga. Pagkatapos mag-almusal ay nagpasya silang mamasyal sa hardin ng kanilang bahay. Habang tumatakbo si Miko sa damuhan, magkahawak kamay namang naglalakad sina Zoren at Rina. Hindi tahimik. Napakunot noo si Rina. Bakit? Maingay si Miko. Napatawa si Rina. Totoo naman. Ilan sandali silang naglakad ng walang inig. Pagkatapos ay tila may naisip si Rina. Daddy! Sigaw ni Miko mula sa malayo. Ano yun anak? Halika po rito! Tumakbo si Zoren papunta sa anak. Naiwan si Rina na nakangiti habang nakatingin sa dalawa. Hindi niya namalayang napahawak siya sa kanyang tiyan. Ilang araw na siyang may kakaibang nararamdaman. Madalas siyang mapagod. Madalas din siyang antukin. At may kutob siyang alam niyang dahilan. Kinabukasan, lihim siyang nagpatingin sa doktor. Kabado siyang naghihintay sa resulta. Makalipas ang ilang minuto ay ngumiti ang doktor. Congratulations, Mrs. Villanueva. You are pregnant. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo po. Tumango ang doktor. Agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya napigilan na mapangiti. Isa na naman itong biyayang dumating sa kanilang pamilya. Pag-uwi niya ng bahay ay agad niyang hinanap si Zoren. Nasa opisina ito sa loob ng bahay habang may kausap sa laptop. Nang makita siya nito ay agad itong sinarang meeting. Baby, okay ka lang? Tahimik na inalapag ni Rina ang isang maliit na kahon sa harapan nito. Ano to? Buksan mo. Napakunot noo si Zoren, ngunit agad naman itong sumunod. Nang makita niyang piti sa loob, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabagal siyang napatingin kay Rina, hindi makapaniwala. Rina. Unti-unti itong tumango habang umiiyak. Magkakaanak ulit tayo. Napahawak si Zoren sa kanyang bibig. Sunod-sunod na tumulong kanyang mga luha. Seryoso ka? Oo. Tumayo siya at agad na niyakap ang asawa na mahigpit. Thank you, Lord. Paulit-ulit niya yung sinabi habang nakayakap. Maya-maya ay bigla siyang napaatras. Sandali! Bakit? May isa pang dapat makaalam. Sabay silang napangiti. Tinawag nila si Miko. Ilan segundo lamang ay mabilis itong tumakbo papasok sa opisina. Mama, Daddy! Lumapit ito sa kanila. Ano po? Lumuhod si Zoren sa harapan ng anak. May sasabihin kami. Napakurap si Miko. May kasalanan po ba ako? Napatawa si Rina. Wala anak. Huminga ng malalim si Zoren. Anak, magiging kuya ka na. Nanlaki ang mga mata ni Miko.
Parang hindi niya agad naintindihan ang sinabi. Ha? Magkahawak kamay sina Zoren at Rina habang nakatingin sa kanya. Magkakaroon ka na ng baby brother o baby sister. Ilan segundo itong natulala. Pagkatapos ay bigla itong napatalon. Talaga po? Oo. Napahiyaw si Nico sa sobrang tuwa. Ako magiging kuya? Tumango silang pareho. Agad niya silang niyaka. Yay! Nagtawanan sina Zoren at Rina. Excited ka? Tanong ni Rina. Opo. Bakit? Dahil may makakalaro na ako. Baby pa lang yon. Okay lang, hihintayin ko. Napangiti si Zoren. Mula noon ay araw-araw nang kinakausap ni Miko ang tiyan ng kanyang mami. Tuwing nakikita yon ni Zoren at Rina ay lalo silang napupuno ng pagmamahal. Habang lumilipas sa mga buwan, lalo ring nagiging excited ang buong pamilya. Hindi na mabilang ni Rina kung ilang beses nahuli niya si Zoren na nakatitig sa ultrasound pictures. Hindi rin niya mabilang kung ilang beses itong hinalikan ng kanyang tiyan bago matulog. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang pinakahinihintay na araw ng buong pamilya. Maagang nagising si Zoren nang maramdaman niyang marahang niyuyugyug ni Rina ang kanyang balikat. Kahit madilim pang paligid, agad siyang napabangon nang makitang bahagyang pagkirot sa mukha ng asawa. Zoren, mahinang tawag ni Rina. Ano nangyayari? Napahawak si Rina sa kanyang tiyan. Sa tingin ko, manganganak na ako. Ano? Ngayon na? Oo yata. Agad siyang napatalon mula sa kama. Nasaan ang bag? Nasaan ang susi ng sasakyan? Nasaan ang sapatos ko? Sa kabila ng sakit ay napatawa si Rina. Kalma ka nga. Paano ko kakalma? Mas kinakabahan ka pa kaysa sa akin eh. Mabilis niyang inihanda ang lahat habang tinatawagan ng doktor. Ilang minuto lamang ay nasa kotse na sila papunta sa ospital. Samantala, si Miko'y naiwan muna sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngunit bago sila umalis, ay mahigpit itong niyakap ang mami nito. Mama, ingat po kayo ah. Ngumiti si Rina. Magiging kuya ka na mamaya. Nagliwanag ang mukha ni Miko. Sabihin niyo po sa baby, excited na ako. Napangiti si Zoren. Sabihin mo na lang mismo mamaya. Buong biyahe ay hawak ni Zoren ang kamay ni Rina. Hindi niya ito binitiwan kahit isang segundo. Pagdating nila sa ospital ay agad silang sinalubong ng medical team. Mabilis na dinala si Rina sa labor room kasama si Zoren at doon ay maayos na ipanganak ni Rina ang kanilang baby girl. Kinabukasan, dumating si Miko sa ospital kasamang kanyang lola. Halos tumatakbo ito papasok sa silid. Mama! Miko! Agad itong niyakap ang ina bago tumingin sa maliit na crib. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya na po ba? Tumango si Rina. Oo. Dahan-dahan lumapit si Miko. Tahimik niya itong pinagmasdan. Pagkatapos ay ngumiti. Ang cute niya. Napatawa si Zoren at Rina. Kuya ka na. Mula noon ay mas lalo pang sumayang kanilang tahanan. Tuwing umaga ay gigising sila sa tunog ng tawa ni Miko at iyak ng kanyang nakababatang kapatid. Tuwing gabi naman ay magkakatabi silang natutulog habang nagkukwentuhan. Unti-unting lumipas sa mga buwan, lumaki ang sanggol. Mas naging makulit si Miko at mas lalo namang naging masaya sina Zoren at Rina. Isang hapon, nagtipon-tipon silang pamilya sa hardin ng kanilang bahay. Habang naglalaro ang magkapatid sa damuhan, magkatabing nakaupo sina Zoren at Rina sa isang kahoy na upuan. Tahimik nilang pinagmamasdan ng kanilang mga anak. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala. Napalingon si Zoren. Sa ano? Na nandito tayo. Gumiti si Zoren. Ako rin. Akala ko nun, hindi na mangyayari to. Ang alin? Itong buhay natin ngayon, sobrang saya ko na. Sobrang saya ko rin, Rina. Sobrang salamat sa lahat. Napatingin silang pareho sa mga bata. Tumatakbo si Miko habang hinahabol ang kanyang kapatid. I love you. I love you too. Marahan siyang hinalikan ni Zoren sa noo. Kasabay na umalingaw-ngaw ang tawanan ng kanilang mga anak at sabay silang napangiti. Dahil alam nilang wala na silang ibang mahihiling pa. Mula sa habang
Ipinapamili ni Soren ang luho ng dati niyang girlfriend. Hindi niya alam ng babaeng minsan niyang minahal ay naghihirap para buhayin ang anak nilang matagal niyang hindi nakilala. At ngayon ay masaya na muli si Narina at Zoren na siyang nakatadhana talaga sa isa't isa. Ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, katayuan o kapangyarihan. Sa kabila ng mga kasinungalingan, paninira at mahabang panahon ng paghiwalay, nanaig pa rin ang katotohanan at pagmamahalan ni Zoren at Rina. Ipinapailala rin ito na ang mga maling desisyon na bunga ng galit at padalos-dalos na panghusga ay maaaring magdulot ng matinding pagsisisi. Gayunpaman, may pagkakataon pa ring bumawi kung may tunay na pagsisisi at pagbabago. Ipinakita rin ni Rina ang kahalagahan ng sakripisyo, katatagan at walang sawang pagmamahal ng isang magulang para sa anak. Sa huli, pinatunayan ng kwento na ang pamilya, pagpapatawad at katotohanan ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kayang tapatan ng anumang materyal na bagay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!